Madalas ay tanghali na tayo lumalabas pero kahit papaano ay pinapasokan pa rin tayo ng booking. Kaya pagdating ko sa pick up location ay nakaabang na agad si ma'am. Inihanda ko na agad ang shower cup na gagamitin at ibibigay ko kay ma'am. Ulat ako nang tangka ko nang ibigay ang shower cup kay ma'am ay meron na palang nakasuot sa ulo niya. Kaya itinabi ko na lang ito at kinuha ang helmet na ipapagamit ko sa kanya. Kaya marahan kong iniabot kay ma'am ang helmet na gagamitin niya. Handa ko na rin ang sarili ko para sa pag-alis namin. At chinek yung aapakan ni ma'am sa pagsakay niya. At tinignan ko na rin ang rotang dadaanan namin. Dahil 18 to 20 kilometers ang layo ng drop-off location ni ma'am. Dahil mula dito sa barangay 173 Caloocan hanggang doon sa Aurora Boulevard. Pagkatapos na maayos ni ma'am yung helmet na suot niya ay sumakay na rin ito. Kung tanungin ko si ma'am kung okay na ay umalis na agad kami. Unang arangkada pa lang ay hams na agad ang bumungad sa amin. Pero goods lang dahil nasa loob pa rin naman tayo ng subdivision. Normal lang sa mga subdivision na maraming mga hams kasi para iwas na rin sa disgrasya. Sa mga sasakyang mabibilis magpatakbo. Ilang sandali lang ay merong hams na naman. Sa totoo lang, ayoko talaga ng maraming hams kasi bukod sa malakas makapudpud ng preno, ang mahal kasi ng brake pad para sa motor na dala natin. Brake pad lang sa likuran ay halos nasa 1.2 at sa harapan ay mahigit 500. Kaya nga nagtataka ako sa iba bakit gustong-gusto nila na laging may hams, gustong-gusto nila dumaan sa may hams, hindi ko maintindihan. At yung iba naghahanap ng hams, biro lang. Ganun talaga sa mga rider, kaya dapat lagi nakahanda tayo sa preno. Kaya sa mga customer namin, huwag kayong magtataka kung bigla-bigla ay napapapreno kami. Pagkaminsan kasi may iniwasang lubak o kaya naman may mga kasunod na biglang humihinto. Natutuwa lang ako sa pasahero ko kasi nung una mula pag pick up ko ay nakita ko parang napakasungit. Hanggang sa makasakay, tahimik, kaya natakot tuloy ako baka report abutin ko nito. Pero maya-maya lang ay kinausap na rin ako ni ma'am at sa wakas ay naging kampante na rin ako at hindi na rin kami may inip sa haba ng biyahe namin. Halos 30 to 45 minutes kasi ang biyahe, depende pa yan sa traffic na dadaanan namin. Ang ganda din ng lugar nila ma'am dahil mapuno. Dating namin dito sa Mindanao Avenue, parang nag-rides kami sa Marilake dahil walang traffic at tuloy-tuloy lang ang biyahe namin. Sa wakas ay dumating din kami dito sa Aurora Boulevard na kung saan ay dito ko lang idadrop si ma'am. Pagdating namin ay sinabi agad ni ma'am na itabi ko na, huwag ko na daw itapat doon sa gate na papasukan niya kasi baka makaharang kami sa baka taong dumaraan sa gate na papasukan niya. Pagbaba ni ma'am ay agad kong inabot ang pera para allowance niya. Biro lang, barya ito sa 500 na inabot niya. Pag-abot ko ng barya kay ma'am ay nagpasalamat ako sa kanya at sinabihang mag-ingat siya. Ayun, naghiwalay kaming masaya. O diba, ngayon ako nakakita na naghiwalay na masaya. Sa part na to ay halos 5 to 6 PM na kaya nagdesisyon na rin ako na bumalik ng San Mateo para mamigay ng kaping mainit ni Mubit. Pagdating ko nga dito ay may inabutan ako mga ilang mga rider. Latag na rin ako ng kaping mainit. Ayun din ang mga biskwit dahil alam ko maya-maya ay dadagsa at dadami mga rider dito dahil ito ang tambayan ng mga rider bago sila magsipagbiyahe. Kadalasan dito sila nag-aabang ng kanilang mga pasahero. Maya lang ay may mga lumalapit na mga bata nanghihingi ng barya. Sa halip na bigyan ko ng pera ay pinakapi ko na lang at pinamerienda.